Mga karos, good morning. Good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, meron tayong maikling video ngayong araw. Bali, meron po nag-message sa atin. So, nakakuha tayo ng content sa kanya. Pero lagi na po natin itong ginagawa sa mga house renovation natin. Sabi niya, sapat na po daw ba ang waterproofing lang sa slab? Baka meron pa po daw bang pwedeng pang gamitin para mas maging maganda yung quality. At 100% effective na hindi po tutulo. Ayan, ang sagot ko rito, yes, meron pa po kaming ginagamit. Pero hindi naman po 100%. Hindi natutuloy yung slab. Siyempre, kailangan pa rin po natin itong i-maintenance. Bali, ito mga karos, meron tayong maikling video ngayong araw. Parang tutorial to. Papakita ko po sa inyo kung ano yung ginagamit natin. Pero ilan sa mga viewers natin, madalas na ito nakikita. Bago mag-waterproofing or pagkatas ng waterproofing, mas maganda i-apply nyo rin to. Tapos mag-waterproofing ulit kayo para mas effective. Let's go! Tara, enjoy watching po. Okay, nandito tayo sa Phase 6. Good morning sa mga client owner namin. Ito yung gamit ko. Meron lang po tayong konting kukumponahin po dito na sinabi ko sa intro. Yeah. Master Dindo, good morning. Good morning. Yan. Bali si Kuya Rigor nga po pala. Nagpaalam na mag-half day. Yan, bali ito na nga po pala yung mga nagagawa rito. Tuwing hapon o kuya, bigla na lang umuulan, no? Yan na. May ano na po ba yan? May emulsion na yan? Wala pa sir, yung ibabaw lang. Samahan pa lang yun. Okay. Ayun. Bagong-bago na yung harapan ng bahay. Ayan. Ayan sa contract namin, pwede naman pong hindi siya kasama or pwede naman po siyang kasama. Pero mas maganda po kapag nagpapagawa kayo, iparetouch nyo na po yan. Para kahit pa paano bagong-bago po yung unit kasi bagong renovation, at least naisabay na po yung outside walls. Yan, nakakita tayo rito sa taas. Yan, kanina pinapunta ko si rito, si Adonis. Yun nga lang, wala tayong kuryente no kuya. Yan oh, under maintenance yung submeter, walang kuryente. Ito na yung mga nagagawa rito. Yan si Louie makakabalik na. Pero pinauuna ko po kasi muna to. Yan man. Pinauuna ko yung mga pina-install dito na na bakal. Yan. Kailangan ma-full weld muna to bago ilagay yung mga steps para matibay na. Sink. Yung water closet, heater, shower set, yan nakakabit na. Wala pa nga lang po yung wala po kasing kuryente. Yan, malapit-lapit na rin po ito. Bale ito, mapipinturahan na po ito. Yeah, akit muna tayo sa taas. Meron lang tayong konting i-discuss dito. Bali, nandito tayo sa taas ng slab sa project natin dito sa Phase 6. Ito yung Armina na 54 square meter na lot area and 42 square meter na floor area. Kanina, ito na lang yung hindi ko pa nalalagyan ng silicone sealant. Yung pinaka-framing niya, yan, nilalagyan natin ng silicone sealant. So ito lahat to nasikaso na natin, mga bintana rito. Sa experience namin, habang nagre-renovate kami na may mga ganitong klaseng bintana, lagi na kaming may baon nito. Silicone. Magandang bumili nito doon talaga sa bilihan ng glass and aluminum. So ito rin yung ginagamit ng mga nag-a-apply ng silicone sealant. So pwedeng black. Ayan. Pwede rin yung clear. Ayan, clear. According po sa mga kaibigan natin na nag-aluminum, mas matibay daw yung silicone na clear. Pero conforme naman kasi syempre kapag ka black na yung nilalagyan natin ng silicone, maganda black na rin yung gamitin natin.
Tapos siya nga pala, nakita nyo rito. Yan, nililinis ko tong bahagi na to. Ano nga ba tong bahagi na to? Bali, ito yung slab natin. Tapos ito nga po pala, kabilang kapitbahay na yan. Kaya tayo meron nito, hollow blocks po yan. Kung nagsilbi na magiging privacy natin na wall, kahit maliit lang na wall yan, o yung tinatawag na sukal, at least kahit papano, nakahiwalay po yung slab natin sa ibang unit. Yan, may ano tayo, may gap. May ano po tayo, may privacy. Para yung tubig po natin sa tuwing umuulan, hindi po pumupunta sa kabilang bahay. Sobrang simple lang po sa paggawa ng slab. Pero meron tayong mga konting nakakaligtaan na bagay na kung saan mas magiging maganda yung quality ng slab. Simula nung bumili na kami ng materialis na to, simula nang ginagamit namin, lagi niya po kami sinasalba sa mga nagiging problema natin. Alam naman kasi natin ang slab, isa concrete flooring po siya at exposed po siya sa init at saka sa ulan. Kaya madalas po na minsan nagkakaroon ng tulo. So itong materialis na to ay madalas nyo na nakikita sa vlog namin. Tagal na po kaming sinasalba nito sa lahat ng mga nagiging project namin. Ito po siya. Yan. So concrete epoxy, Pioneer. Yan, LV. Yan na. So meron itong tinatawag na self-leveling. Para siyang tubig. Kapag nilagay mo siya sa isang surface na lubog, kusa po siyang nagpe-penetrate at sumusuksok kung saan may lubog na part na area. So sa madaling salita, sa mga slab, pag merong crack, ilagay mo lang to, ipahid mo lang to, as long as walang alikabok, magiging 100% effective to na hindi po magkakaroon ng leak yung inyong mga slab roofing. So ito, kita nyo, mapansin nyo tong bahagi na to. Kaya nilinis ko, kadalasan kasi dito nagmamahay yung tubig. Kasi itong gawa naman natin ay nakadikit lang naman po dito sa pader na to. At wala naman pong iba. Hindi po tayo pwedeng magsinsil dyan, hindi tayo pwedeng magbakbak or mag-connecta ng bakal kasi kabilang unit na to. Iba na yung property nito. So madaling salita, yung concrete natin, nakadikit lang, walang adhesive, walang bakal. So tanging ang protection niya lang is yung waterproofing dito sa ibabaw. Pero hindi siya sapat para hindi magkaroon ng tulo yung yung slab mo. So gagamitan po natin ito. Napakasimple lang naman na gamitin. Naalala nyo, hindi pa kami gumagamit nito. Madalas kami bumalik sa mga nagiging project namin sa tuwing umuulan, nagre-report si client na may gumagapang na tubig, may leak problem. Ngayon, itong gawa natin, pulido na, pero mas maganda, gagamitan pa rin natin ito. Ang isang pares po nito mga karos, 1,000 to 1,100 lang naman. So hindi naman nakakapanghinayang na bilhin kasi maraming beses mo na siya magagamit sa iba't ibang project. Kailangan nyo lang paghaluin yung dalawang component nito. Pag binili mo to, A at saka B. Yan, may natira pa tayo. So sisimutin natin. Masyado nga po pala malagkit to. Ang suggest ko na lang sa inyo kung medyo naiirita kayo na sa sobrang lagkit. Kasi pag ginawak mo to sa ibang bagay, dadampi din siya, malalagkitan din yung ibang gamit nyo, materials. Pwede kayo mag-guantes. So ito sinasaid ko lang, tapos hahaluin lang po natin yan. Pag nahalo na siya ng husto, unti-unti po natin siya ilalagay sa gilid. At ang kagandahan nun, hahayaan na lang po natin siya magdamag. Pag tumigas na yan, 100% okay na. Tapos pag may mga rebars na kagaya nito na nakausli, maganda nilalagyan din. Ito meron na. Tapos yung dito banda, dahil yung asintada natin dito sa slab na to, nakadikit lang naman niya, mas maigi lagyan din natin. So masyado po siyang malabnaw, kaya may pagkakataon na sumuksok pa siya sa ibang mga part na kung saan may siwang. Yan. Pwede rin po siya sa mga ganito. Yan. Yan, maglalagay lang tayo rito. Isa yan sa mga sikreto namin, sa mga project namin na ganito. Baga hindi na kami binibigyan ng sakit sa ulo. Kahit pa paano. Meron pa akong isang isi-share sa inyo. Nakikita nyo yung crack na yan. Ang laki yun. Sa pagitan po yan ng toilet and bathroom. Parang ganyan din po yan dito sa ibabaw. Laki yun. Siyempre may pagkakataon sumuksok ang tubig dyan. Ginagawa lang namin po dyan, yan, binubuhusan lang po muna namin ng ng semento. Kapag medyo mataas na siya, medyo nasa ibabaw na, saka namin gagamitan ng pinakita akong materialis kanina. So yung materialis na yon, kukulangin nyo kung lahat lalagyan. So semento muna.
At least hindi na magpe-penetrate ang tubig dito. Pero ang payo ko sa mga nagpapagawa ng bahay, sana magpagawa ng ganito. Siyempre, kawawa po yung ibang kapitbahay nyo, hindi ka magpapagawa ng ganyan. Tapos kailangan may floor drain sa slab. Ayun na, may floor drain kami dun. Yan na, ilagay na lahat. Ay, itsura nya. Haluin lang naman natin. So, pag nahalo na, unti-unti natin ilalagay dyan. Ayan, matapos ko nga po pala siyang haluin, yan, naghanap ako ng plastic bottle. Yan, hinati ko sa gitna, nilagay ko rito. Ang purpose kasi nito, nabibend mo siya ng ganyan. Tapos, kontrolado mo na, may ilalagay siya dun sa sulok. Tapos, meron tayong paintbrush para pagka nailagay na po natin siya dito sa pinaka-corner, madali na po natin siyang mapapahiran. Okay, ganyan yung texture niya kapag ka nahalo. Bali ganito yung magiging itsura niya pag natapos. Diba? Siya nga pala, itong part ng area na to, hindi na rin po natin yung lalagyan kasi maganda na po yung preparasyon po niyan. So dyan po talaga nagkakaroon ng diferensya. Kung walang sukalo, kailangan nyo pa rin po lagyan yan. Ibig ko sabihin kung wala nito at flat lang yan na nakadikit dito sa pader, yan din lang po yung isang sekreto na kailangan natin gawin. Bali dito nga rin po pala nilagyan din namin. Ayan o. Kasi itong part na to, madalas may tulo rito kapag tinurn over to kay client. So ayan o, meron din po siya. Ayan. According dun sa label niya, 5,000 PSI to pagka natuyo. Diba? Kaya paniguradong magiging matibay yung gawa. So ayan yung isa sa mga sikreto namin. Hindi lang tayo kailangan umasa sa waterproofing para sa slab. Kailangan natin din gumamit ng ganitong klaseng materyales pagkatapos ng waterproofing. Then meron pa po kasi itong another waterproofing. So 2 beses po namin siyang pinapahiran. Eh dito na lang para mas maging matibay. Pero napansin ko rito, hindi ko po muna siya lalagyan. Gawa na mabuhangin. Nag-uulan-ulan kasi. Kailangan to pure 100% na yung alikabok ay matatanggal natin. Hindi rin po kasi kayang tanggalin ng blower natin. Medyo makapit at basa yung buhangin. Para mas effective yung gawa, kailangan patuyuin muna natin tong part na to. Siyempre mga ka-row house, pwede rin po siya sa mga concrete topping. So ito kasi concrete topping na. So pwede rin po tayo mag-apply dyan kapag may nakikita kayo na ganyan mga bitak. Yan, pwede rin po natin siyang applyan. So kung paano yung ginawa natin sa kabila, ganun lang din naman po. Kailangan lang din po natin siya talaga totally linisin ng maayos. Mas maganda may blower. Ayan. Kapag makapalang pinaka floor concrete topping nito, kailangan mo sinsilin. Ito kasi parang yung pinaka additional na concrete topping niya na lang. Hindi ito yung actual na slab. Yeah, papahiran na lang po natin siya. Yung ginagawa natin yung pamamaraan na to para bago po natin lagyan ng waterproofing, maayos na siya. Yan, kung sana po yan susuksok sa mga bitak. Yan, kahit brush lang yung ginamit natin, effective po yan. Pero kung sakaling yung mismong nabitak is yung pinaka-slab, hindi po pwede yung ganitong pamamaraan. Kailangan sinsilin nyo po.
Ay mga karos, yan lang po muna yung mixing video natin ngayong araw. Sana meron po kayong nakakapulutan na idea regarding po sa mga house renovation. So nga pala mga karos, sa slab nga po pala, ang pinakamagandang maintenance nito is once a year. Pero conforme to kung lagi siyang exposed sa ulan at saka sa araw. So pagka ganon, mas maganda po sana twice a year or every 6 months. Ay mga karos, shoutout nga po pala dun sa nag-message sa atin niya. Maraming salamat. Magkaroon tayo ng content ngayong araw. Paano mga karos, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara.